Eto naman, pag-usapan natin, iwanan na natin yan, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Alright. Eto, maganda-gandang pag-usapan to, mga kababayan. Tila hindi po nadadala itong si Eden Santos, mga ka-GP Natics. Hindi pa po nagsawa, hindi pa po nakomportable or hindi pa po nakontento na itong kanyang pagtatanong mula kay Attorney Claire Castro, dinala pa, mga kababayan, dito kay ES Bersamin. Kaya tuloy, itong si Eden Santos, mga kababayan, ay nabutata, hindi po nakaligtas sa ating Executive Secretary na si Lucas Bersamin, ang ating paboritong bias na reporter. Ito, pag-usapan natin kung paano po siya mapapahiya dito, mga kababayan, dahil hindi na nakakatuwa sa totoo lang ang ginagawa nitong si Eden Santos pagdating po sa mga kanyang katanungan. Sabi ko nga, pribilehiyo ang pagtatanong, di ba? Pero tila dito ginagawa na lang nilang laro. Ginagawa na lang nila para makuha yung gusto nila. Can second guess what the president really has in his heart. Okay? Now, you know that the president, based on how you observed him, is a sincere individual. He has been very frank. Wala siyang tinatago eh. Walang disguise. Tama. So, when the time comes for each of the individuals, 52 na ang nag-submit, we do not know how this 52 will fare. No? Meron na tayong 5 na na-retain and 2 na pagbabakasyonin. Literally. Hoy, may 2 Okay. pagbabakasyon. Si Loizaga yung I think isa. that's all. Yes. Thank you very much. You can, We have one more. yes, yes. Ito Eden na. Santos po from Net25. Good afternoon po, Oy, proud na ES. proud. Pwede naman daw pong sibakin ni Pangulong Marcos, yun pong mga gusto niyang alisin. Bakit nagpasubmit pa raw po ng courtesy resignation? And pasensya na po if I have to ask this. Di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat. Hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way so that it will be more honorable for them. Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said that we are all serving at the will of the President, at the President's pleasure, we have to humanize. Tama. So, demanding a courtesy resignation is the best way of doing it. Because all that you can do is just to accept. And that's the end of the debate. You don't really need to follow what others are saying because they are not in the saddle. They may have different views of it when their time comes, if ever that time will come. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. A quick follow-up lang po. Can you consider it as a failure po on the part of the President na nakapaglagay po siya, nakapagtalaga ng mga official na under Time comes, if ever that time will come. Okay, mga kababayan, putulin ko lang muna doon. Mamaya na yung second question. Kasi parang ang lahat po ay parang naguguluhan. Marami pa rin po ako nakikita sa social media. Parang sinasang-ayunan nila yung sinasabi ni Eden Santos. Bakit nga naman kailangan ng courtesy resignation, mga kababayan? Ano ba ang ibig sabihin ng courtesy resignation? Para sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, mga ka-GP Natics, simpleng-simple lang na ipaliwanag ang courtesy resignation. Ang courtesy resignation, mga kababayan, ay isang pamamaraan. Ito, simpleng paraan ito. Sabi nga ni ES Bersamin, hindi kami diktador. Okay? Para hindi mapahiya ang isang tao, ito ang kailangan nating gawin. Hindi yung kailangan, oy, tatanggalin na kita, mag-resign ka na. Pero tagalugin natin, mga kababayan, courtesy resignation, ito po ay hindi force, hindi pwersahan,
na pinagre-resign ang isang tao. Therefore, ito po ay voluntaryo. Ito po ay di automatikong tanggap. Halimbawa, ikaw ay nag-courtesy resignation. Sabi ko nga po, i-evaluate pa rin ng mga evaluator ng ating Pangulo kung ikaw ba ay productive, kung ikaw ba ay may nagagawa sa iyong trabaho, ikaw ba ay walang silbi. So simple lang, pag ikaw po ay productive, ikaw ay mare-retain, hindi tatanggapin yung iyong resignation. At ito ay panandali ang gesture, mga kababayan. Pwedeng manumbalik, sabi ko nga, pag maganda po ang iyong, kung ikaw ay productive, mananatili ka. Hindi yun i-accept ng ating Pangulo. 'Di ba? Oh, ito ay, mga kababayan, kaya po ito ay ginagawa dahil para po ito sa reforma. Para bibigyang daan yung pagiging mas epektibo na pagiging leader or ng liderato or ng administrasyon. 'Di ba? Hindi ito dahil galit ako sa iyo. Dahil 'di ba? Yung hindi po ito personal, mga kababayan. Oh, para ibalik din ang tiwala ng publiko. Kasi nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita na ang mga tao. Ayaw nila ng politiko, 'di ba? Ayaw nila ng usaping politiko lang or politika. Ayaw nila ng mga tawag dito, ng mga dahilan. Ang gusto nila ay gawa. Gusto nila makita, mga kababayan, na may ginagawa po yung ating mga tao, ang ating pamahalaan, hindi yung kukuya-kuya-kuy lang. 'Di ba? Mga kababayan, ang nakikita ng Pangulo diyan, kaya naging medyo parang tingin nila failure yung midterm election kasi nga 6 out of 11 lang ang nakuha dahil kulang yung ipinakita ng gobyerno, yung serbisyo sa mga tao. Hindi po ito na nakikita, hindi po ito nararamdaman. So therefore, mga kababayan, nasaan ang pagkukulang? 'Di ba? Na kanino ang pagkukulang? Sino ang hindi gumawa ng kanilang tamang trabaho? Yun. Ito kasi mga iba, hindi, nagpapapogi lang yan kasi sabi nung iba, biruin nyo, pwede naman tanggalin. May paganito-ganito pa. Kasi nga ayaw po ng Pangulo na mamahiya ng kanyang mga gabinete. Ayaw ng Pangulo na ikaw, mga kababayan, di ba, ang sakit sa pakiramdam kung ikaw po ang ilagay doon sa shoe ng tinatanggal na basta-basta. Sisipain ka na lang, give me your immediate resignation. Sige nga, subukan mo yung tao na ganon. Di ba ang pangit po pakinggan, mga kababayan? Si Pangulo natin, napaka-humanitarian. Di ba? Hindi po siya yung tao na walang puso. Ang ginagawa niya, sige, mag-courtesy resignation kayo. Para wala na tayong diba-dibati pa. Di ba? So it will depend on the evaluation kung tama, kung mali, kung ikaw pa ay productive, kung ikaw ba ay may nagagawa sa trabaho mo, or kung ikaw ay, kumukubra lang ng pera dyan, pumapasok pero walang ginagawa. Diba, Sir Carlos Maglasang? Ganun naman talaga dapat mga kababayan. Ito, tuloy natin. Hindi pa nanawa si Eden. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. A quick follow-up lang po. Can you consider it as failure po on the part of the President na nakapaglagay po siya, nakapagtalaga ng mga official na underperforming or not performing well? And meron po ba tayong timeline kung kailan po mararamdaman ng ating mga kababayan itong mas maganda at maayos na serbisyo sa public sa mga bago? Dalawang tanong yan. Yung unang tanong mo, ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may... Ibig sabihin nun, at the start, you do not know how this guy will perform. So that's more or less a very... mixed up. Hindi ko masabi kung anong tanong yan. Yung pangalawa na tanong mo... Hindi, ganito lang yan, guys. Sorry Hindi nyo masyadong inelaborate.
etong si E.S. Bersamin. Ang ibig sabihin niya, mga kababayan, ang unang mamili ang ating Pangulo, dinaan niya pa nga sa pagligaw, di ba? Sa ligaw-ligaw daw. So, ngayon, ibig sabihin, mga kababayan, kung ikaw ay magtatalaga ng isang tao, hindi mo kaagad yan malalaman kasi napakagaling mo naman tao talaga, mga kababayan, kung na-extray mo ba yung tao na ilalagay mo diyan? Kasi there are some people na sabihin natin ay magaling, di ba? There are some people magaling. Nakita mo, very performing. Tapos ito ay very productive, 'di ba? Pero mga kababayan, dahil nga alam mong magaling siya or dahil alam niya na magaling siya sa sarili niya na siya ay performer na employee, mga kababayan, ang ginagawa ng iba nagiging complacent, 'di ba? Nagbabago. Dahil alam nila na magaling sila, oh sige, kaya ko 'yan. Ako na bahala diyan. Ang problema, dahil complacent, dahil alam niya magaling siya, nade-delay na yung trabaho. So mga kababayan, hindi alam ng Pangulo yan, hindi siya manghuhula. Diba? Inaasahan niya na mga taong ito na nung una niyang pinili, hindi po ito failure. Diba? Dahil hindi niya alam na itong mga taong ito, kung magpe-perform ba ng maayos, he expected na itong mga taong to ay magtatrabaho talaga. Pero hindi niya alam na itong mga taong to, dahil di naman siya nakasubaybay 24/7. 'Di ba? Na yung mga taong ito ay kukuya-kuyakoy lang pala. So meron talagang side na hindi makikita ng Pangulo diyan. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na ito ay isang failure, 'di ba? Ano na ba 'yon? Mararamdaman kagad. Agad. Wala nang iba eh. Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwedeng, oy, bukas pa. Wag. Ngayon na. Kasi taong bayan naghihintay. Okay, so maliwanag mga kababayan. Pero hindi naman yan, syempre, hindi yan literal. Diba? Hindi yan literal. Ang sinasabi lang dyan ni E.S. Bersamin is as much as possible, as soon as possible, mga kababayan, pag ito ay pinalitan na yung mga tao na yan, they will going to do their work. Diba? Agad-agad. Kailangan sila magtrabaho agad, hindi yung tutunga-tunga nga muna. At again, hindi naman po lahat natanggal, mga kababayan. So therefore, yung mga tao na yon, 'di ba? Yung mga tao na yon ay continuous lang ng kanilang pagtatrabaho. Kasi kaya nga hindi po tinanggal kasi ibig sabihin productive sila, ibig sabihin performer itong mga empleyado na 'to, 'di ba? Yung mga ahensya na hinahawakan nila ay nagde-deliver po ng maayos. Pero yung mga bago, mga kababayan, syempre, alam natin na dapat ang isang tao, kapag inupo mo dyan, magtatrabaho yan agad. I-deliver ka agad yan, nag-order ka. Kailangan ma-deliver agad, mainit pa. Hindi pwedeng nag-order ka, kinabukasan pa. Pagkain, order ka ng pagkain. Kailangan mo mamaya, bukas pa darating. Parang si Vic Rodriguez lang ba? Virgin at Suwi. Si Eden lang bugok sa mga media sa Malacanang Palace. Hindi ko nga alam, Ma'am Marlene Ratuita, Nelson Tolin, kung bakit ganito yung asta nito eh. 'Di ba? Tapos kapag siya po ay nagtatanong, ang style ni Eden Santos ay laging may daw. Laging may daw. It seems like to me, mga kababayan, tagapaghatid lang ito ng katanungan. Wala ka bang sariling pag-iisip? Ha? Kaya parang sa CS Bersamin, teka lang, magtatanong ka ba, hair follicle drug test ulit? Masasabihan ka talaga niyan. Oy ate, libre maging tanga, wag lang sobra-sobra. Diba? Sabi ni Happy Daisy, engot naman yang si Eden, PBBM won't know that beforehand until he sees them at work. Hindi failure yan sa part ng president, kundi sa mga pinatalsik dahil useless sila. Tama, mga kababayan? Kasi
una, hindi naman po perpekto ang ating Pangulo. Hindi rin po siya maghuhula. 'Di ba? So, when the first time that he appointed those people, he expecting that those people will be delivering for him, 'di ba? Mga kababayan, ito ay magdi-deliver po ng magandang serbisyo. Pero hindi na kasalanan ng Pangulo na, "Oy, mali ako ng pinili dito." Kaya nga, kung sasabihin na mali siya ng pinili, kaya nga papalitan niya. 'Di ba? Kailangan niyang palitan kasi mali siya ng pagkapili doon, pero hindi po 'yun pwedeng sabihin na failure. Ang failure, mga kababayan, yung pinanindigan mo ng tanga ka, hindi, yung alam mong tanga ka, tapos pinanindigan mo na talagang tanga ka. 'Di ba? Yung wala ka nang ginawa na pagbabago, 'yun ang totally failure. Pero pag ikaw, mga kababayan, nagre-reshuffle ka, humahanap ka ng paraan para makapag-deliver yung ahensya na 'yan ng magandang serbisyo, papalitan mo yung kasalukuyan, yan po ay hindi failure. Ang ibig sabihin niyan, inaayos mo yung mga bagay na alam mo na hindi makakatulong sa gobyerno mo. Grabe naman yung ano nila, no? Talagang failure agad, mga kababayan. Pag pangalan ni PBBM, talagang ang nakakabit, failure agad. Sabi ni Lenny Balmonte, siguro DDS ang visit na Edin na yan. Parang nakipagchismisan lang. Hindi po parang. Talagang DDS po ito. Diba? Yep. Tama ka, Sir Nelson Tolin. Walang perpektong gobyerno. Diba? Kahit sino na. At saka, mga kababayan, ang hirap kaya, no? Nung pag-assume mo ng office, tapos yung iniwanan na gobyerno, bulok-bulok. Ang hirap kayang ayusin nun. Tapos, di ba, nag-iwan pa. Nag-iwan pa ang dating Pangulo. Sabi niya gano'n, huwag kang mag-alala, Mr. President. Sabi niya kay Bongbong Marcos, iiwanan kita ng regalo. Ano yung iniwang regalo, mga kababayan? Di ba, when you say gift, dapat may magandang idudulot sa'yo. Yung gift niya wala Iniwang gift, mga kababayan, yung mga basura niya, mga tauhan, na kung saan hindi naman sumusunod sa gobyerno. Hindi nagdi-deliver ng magandang serbisyo. Bagkos kukuya-kuya-kuy lang. Oy, Elvira G, shoutout po sa inyo, ha. Brad Jeromsky, they were given chances to prove themselves but they failed. It's their failure, not the president. Correct, mga kababayan. At kahit sino naman siguro mahiya magtanong ng pambobo dyan kasi mapapahiya lang siya. Pero kung may sahod ka naman para magtanong ng pambobo, talaga go for it. Sabi ko nga sa inyo, yung style ni Eden, mga kababayan, ay style lang ng mga papampam na mga kaklase nyo ng high school. Diba? Yung mema lang, may masabi lang, may matanong lang. Kasi halimbawa, kayo ay magkakasunod na tinatanong, what is your question? Mr. Castillo, Mr. JNK, what is your question? Pagtapos nun, dahil wala nang maitanong, wala na akong maisip. Teka lang. Again, yung hair follicle drug test po, kailan po magpapa-hair follicle drug test ang ating Pangulo? Diba? Utang, sangkay tambak na iniwan.